She can lie with her words, but she cannot lie with her action. Iba yung compliment, iba yung talagang mataas ang attraction sa'yo. Yung pagbitaw niya ng salita, doon ka nagtitiwala. Hindi nagbabago ang babae kahit lecturean mo ng lecturean. So saan nila tayo dadaanin? Saan? Sa ating vulnerability. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo. Huwag nyong gamitin lagi yung nararamdaman nyo. Yung compliment kasi pagdating sa atin, since bihira natin naririnig yan. Hey, what's up guys? Magandang umaga sa inyong lahat. Ito po si Suplado Boto. Okay, for today's vlog, let's talk about ang dalawang nag-message sa atin. So itong si Ropa, nasabihan ng EA na gwapo daw siya. Pero the following day, hindi na daw siya pinapansin ni EA. Naguguluhan daw siya. Brad, ano yung first nyo kaagad nasa isip nyo? Sinabihan si lalaki ni EA na gwapo siya, or ang gwapo mo naman. So eto si Ropa natin, nahulog agad sa compliment ni EA. So ang tanong niya sa atin, since the following day daw hindi siya pinapansin ni EA, kailangan na daw ba niyang umami na? Ha? Are you sure? Ito yung sinasabi ko mga Ropa, ang dali nating pasiyahin, hindi tayo mahirap at least. Tamo nga sinabihan lang siya na ang gwapo naman, na in love na si Ropa. It's a compliment lang, Ropa. Hindi mo ba nagigets? Yes, gwapo ka, pero hindi ibig sabihin nun gusto niyang makipagrelasyon. Gets? So kasi ganito mga Ropa, yung compliment kasi pagdating sa atin, since bihira natin naririnig yan, kaya kala natin pag nag-compliment sila, talagang gustong gusto nila tayo. No bro, walang pinagkaiba yan. Let's say dala mo yung aso mo sa mall, may mga babae, oh you're so cute naman, ang ganda naman ang dog mo. Ano yun? Gusto nila yung aso? Gusto nilang kuhanin? Sila na mag-aalaga? Hindi ganun yung Ropa. Let's say may dala kang baby, hindi mo baby, pamangkin mo. Ang cute ng pamangkin mo. Sabi ng mga ay ang cute naman ng baby niya, baby mo. Oh, so ibig sabihin kukuhanin niya na yung baby mo? Hindi ganun yung Ropa. Huwag kang mag-isip agad na ang babae is trip ka agad or gusto nang makipagrelasyon. Tsaka ba't ka aamin? Anong kailangan mong aminin sa kanya? Na gusto mo siya? For what? Pag umamin ka ba, sasabihin niya sa'yo, gusto na rin kita. Hindi ganun Ropa. Hindi ganun ang pag-attract ng EA. Kaya nga ilang videos yung ginawa ko about sa wag kang aamin sa EA, dahil hindi mo magugustuhan ang sagot nila. Gets? So kasi nga yung compliment sa mga babae, madalas nilang naririnig yan, Brad eh. Kumbaga sanay na sila marinig yan everyday. Tayo minsan lang eh, di ba? Kaya iba yung dating sa atin eh. Kaya talagang parang parang nakakalusaw ng damdamin, di ba? Para kang nauupos na kandila. Para kang ice cream na natutunaw. Di ba? Ganun tayo eh. Pero Ropa, ito yung mga sinasabi ko sa inyo, huwag nyong gamitin lagi yung nararamdaman nyo. Kasi hindi mo magagamit yung instinct mo bilang lalaki kung paano mag-engage yung situation. Gets? Hindi mo malalaman kung genuine ang isang compliment kung lagi ka nakatingin sa emotions mo or doon sa mararamdaman mo. Yeah, it's a good feeling. It's good to know na merong babaeng nakaka-appreciate ng looks mo, pero it doesn't mean gusto ka niya talaga. Mga Ropa, meron na ba sa inyong babae na nagsasabi lagi, ang gwapo mo kasi, iba kasi yung dating mo eh. Alam mo yung minsan nakakayamot na. Di ba? Parang niloloko na lang ako nito eh. Noong una natutuwa pa ako eh. Di ba? Kasi alam mo na parang ginagago ba ako nito? O wala lang tumasabi. Di ba may mga ganun babae, uulit-ulitin niya na para sa'yo parang joke time ka na eh. So doon mo makikita na dapat hindi ka basta-basta maniniwala sa compliment nila. Kasi alam nyo mga Ropa, yan ang kapangyarihan ng mga babae. Okay, ganito hindi nila tayo kaya physically. Gets? So saan nila tayo dadaanin? Saan? Sa ating vulnerability. Sa ating emotions. Diyan nila tayo dadalihin. Diyan nila tayo kayang palambutin. Di ba? Dahil alam nila, kagaya na sinabi ko, ano ang babae? Evolve to survive. So they need to survive the situation. So they will do everything just to survive. Di ba?
it's seldom for women to be responsible and accountable sa mga nagagawa nilang mali or sa nagagawa nilang mistakes. Why? Because they always base on how they feel. Kung naramdaman nila na hindi naman ganong mali yun, or hindi nila na-feel na I don't think na sobrang mali yun. So, para sa kanila, hindi talaga mali yun. Let's say for example, may EA ka, binigay mo lahat sa kanya, which is maling-mali. Doon pa lang mali ka na. Kasi hindi ganun ang pag-attract ng babae. Yes, women want what? Survival value, tama? So, the more you can give something for her na hindi niya na-earn, hindi niya na-appreciate, tingin niya it's common, di ba? So, ang mangyayari, pag merong mas nagbibigay ng higit, so pwede ba makot yung attention niya? Yes. So, let's say for example, nakikita niya na masyado ka ng simp, masyado ka ng nice, yung parang sunod-sunuran ka sa kanya. So, do you think she will be more attracted sa'yo? Of course not! Hindi ganun ang babae, mga ropa. Kaya nga, ewan ko sa inyo, bakit pinipilit yung i-please ang mga babae? Na akala nyo, pag pinlis nyo, makukuha nyo na agad. Hindi ganun ang babae. Hindi ganun ang takbo ng utak ng mga babae, mga ropa. Okay? So, gusto kong malaman nyo na kailangan yung gamitan ng critical thinking ang pakikipag-usap sa mga babae or pakikipag-deal sa babae, kasi it's really hard to deal with women because they are emotional creatures. So dahil most of women are emotional creatures, so the more na nagiging logical ka sa mga sinasabi mo or the more na kasi women, you cannot motivate women based on what you know. Hindi mo sila mo-motivate sa malulupit mong pananalita. Okay? So the more na nagiging mas logical ka or rational ka, the more na hindi nila maintindihan. Because women are emotional creatures. Women won't change because you lecture them. Eto, mga ropa, makinig kayo. Women won't change because you lecture them. Women change based on the consequences. What? Ulitin ko. Hindi nagbabago ang babae kahit lecturean mo ng lecturean. Nagbabago ang babae sa consequences na nare-receive nila, sa consequences na nangyayari sa kanila once na may ginawa silang isang bagay na hindi nila. So sa lecture mo, ropa, mahirap silang mapasunod. Pero with her consequences, with the decisions she made, dun sila natututo at sumusunod. Hindi kagaya nating mga lalaki. If we criticize each other, it's fine. Diba? Lalaki tayo eh. Kaya natin tanggapin yung mga sinasabi ng kapwa natin lalaki or kapatid mo, lolo mo, tatay mo, diba? Tito mo. Lalo na pag yung nagpapayo sa'yo or yung nag-a-advise sa'yo or yung sabihin na natin na niro-roast ka. Let's say yung nag-roast sa'yo is talagang malupit. So mas gusto mo yun. Sige, i-roast mo pa ako. Sige, pagalitan mo pa ako kasi magaling ka eh. Diba? Kasi tiwala ka sa mga sinasabi niya na bawat bitaw niya is talagang papasok sa utak mo at matatandaan mo kasi nakita mo siya or narinig mo siya nung minsan nagsalita siya. Yun ang hindi mo makakalimutan. Yung pagbitaw niya ng salita, doon ka nagtitiwala. So sa Europa at sa mga ropa natin, huwag kayong mahiin lang agad sa babae na sinabihan ka lang ng gwapo ka. Kasi hindi kailanman sinyales na ang babae gusto ka or gusto magpabembang or gusto makipagrelasyon sa'yo nang dahil lang sa sinabihan ka na gwapo ka. Hindi ganon, mga ropa. Okay? So sana maliwanag yan, ha? At sa'yo, ropa, na nag-message sa akin, ito tandaan mo, hindi kailanman na magiging the best na sinyales na gusto ka ng babae dahil sinabihan ka na gwapo ka. It's a compliment, bro. Iba yung compliment, iba yung talagang mataas ang attraction sa'yo. Makikita mo yon through her actions. Tandaan nyo, yung body language natin, yung conscious mind and subconscious mind, yung conscious mind daw natin is like a tip of the iceberg. So yung iceberg, yun yung nakikita natin sa ibabaw, tama? Pero ilalim dun, mas solid. So mahirap baguhin. That's our subconscious mind. So dun pumapasok or dun na de-develop yung body language natin. So we have universal body language na masasabi mo pag ang lalaki or ang babae may gusto sa'yo. Gets? Kasi dun mo makikita sa actions niya. She can lie with her words, but she cannot lie with her actions. Alright? So sana maliwanag yan. So sa Europa, pinakamaganda, ask her out. Yun ang pinaka the best. Walang ibang way para malaman kung gusto ka nung EA. Pero wag na wag kang aamin. Kagaya ng sinasabi mo na gusto mong umamin. Okay? Wag na wag. Okay, next tayo. Eto namang si another ropa natin. Pucha, may gusto ring EA. Kaso ang problema,
ayaw ng tatay niya. Eto palang tatay niya, ang gusto, mayaman na EA. Ang gusto ng tatay niya, yung babae ang magpo-provide sa kanya. Anak ng pating. Eto guys, minsan kailangan mo tignan kung ano yung mga pinagkakagawa ng magulang mo kung bakit nasa sitwasyon ka na ganyan eh. Anong ginawa ng parents ko during that time na bata sila? You can ask them, pero syempre minsan, di ba, awkward na tanungin mo kasi baka mamaya ma-open sila, di ba, or alam mo yun. Pero syempre may mga magulang na talaga sasabihin nila sa'yo, especially yung mga pagkakamali nila. Huwag mong gawin yan kasi naranasan ko yan, bla bla bla. Kasi alam ko takot kayo lahat ma-reject, takot kayo lahat sa pain kasi masyado kayong baby eh. Binibigay ng society, binibigay ng surroundings nyo, binibigay ng social media na you deserve more, you deserve that. No, it's not. We don't deserve anything unless we prove something. Alam mo yun? Yung nagsumikap ka or yung talagang may ginawa ka para sa sarili mo na hindi kayang gawin ng iba or hindi ginawa ng iba.